papasok na naman sa school, tas ako na naman mag-isa. Ayaw naman kasi akong ihatid ni Lola. Tsaka, parang lagi siyang galit. Pero, inaalagaan niya pa rin naman kami. Imbis na yung tatay mo kasi nag-aalaga sa'yo. Tuloy nag-aasikaso sa'yo. Kakainis naman. Kasi naman, ba't kasi humahanap pa ng iba? Eh, ikaw huwag kang gagaya sa tatay mo, ha? Huwag kang gagaya sa atin. Magulo na yung pamilya natin. Ha? Hoy! Ano yung ginagawa ninyo? Ha? Dali! Wala! Dali kayo ito! Dahil daw doon, nakulong si Papa. Naghiwalay na sila ni Mama pero bakit ganun? Pati si Mama iniwan din ako. Ma, Pa, bakit? Lumaki si Crizel na baon ng lahat ng masasakit na alaalang ito. Namulat na po ako sa masama yung papa ko, kaya sila naghiwalay. And lumaki po ako talaga na may galit sa papa ko. At ganun din po sa mama ko kasi iniwan na tayo ng papa, so bakit ikaw umaalis pa din? Habang nagdadalaga ako, doon din po ako nagre-rebelde. Dumalas ang pagliban sa klase ni Crizel. Pag-inom kasama ang barkada ang kanyang naging takbuhan. Bukod pa rito, sa murang edad ay pumasok din siya sa maling relasyon. Naghahanap ako ng kalinga, father figure. Napaka-affectionate niya. Lahat nung sinasabi niyang maganda is parang sabi ko grabe ang sarap sa pakiramdam. And because din sa lalaki na yun, parang siya yung nagpupuna nung mga kulang sa akin. Binigay ko po sa kanya lahat, pati po yung virginity ko. Kasi akala ko siya po yung the one. Iniwan niya po ako sa ere. Parang gumugubo yung mundo ko. At mas tumigas po yung puso ko nun. Pwede naman pala yung ganito. Nagkaroon po ako ng madaming maling relasyon. Ang mindset ko po nun is ma-fill up yung damdamin na pag iniwan ako, kailangan ko maghanap ng iba. So kung suma total po, nagkaroon po ako ng 13 na boyfriends. And yung 13 boyfriends na po na yun, lahat po yun is may nangyari po sa amin. Yung talagang nagpalubog talaga sa akin. Sabi ko sa sarili ko, I want something new in my life. Nakakapagod na yung paulit-ulit na ginagawa ko. One day, may mga kaklase po ako na mga Christians. In-invite nila ako sa cell group. Teacher po na yun is talagang voluntarily nag-cell group siya sa amin. Sa puntong iyon, isinuko ni Crizel ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Tapos unti-unti po, doon ko na po nalalapit yung sarili ko sa Lord. Doon ko po nakikilala yung purpose niya, bakit ako na kahit madumi is minamahal niya. Nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos si Crizel. Doon po mas lumalim yung relasyon ko sa Panginoon, lalo na po nung nakapag-encounter ako. Nung pumasok na po ako dito sa relationship sa Lord, doon ko po napatunayan na God will never leave you nor forsake you. Meron nang hindi mababalik physically sa akin, pero yung purity inside and out, tsaka yung love niya na nagmamanifest sa buhay ko. Niloob ng Diyos na mapatawad niya ang kanyang mga magulang. Bagamat may sarili na silang mga pamilya, naibahagi pa rin ni Crizel sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Nakapagtapos rin siya ng pag-aaral at kalaunan ay naging isang guro. Through this profession po, is nakakapag-share po ako ng testimony ko and also yung word ng Lord sa ibang mga kabataan nandito. Tinitake ko po taas may marketplace po talaga ng pinag-harvestan ng soul. Sa baka ginawa ko, kaiwan-iwan na ako eh. Pero nung inaccept ko po si Jesus Christ as my Lord and Savior, talagang pinaramdam at pinaranas niya sa akin yung grace, yung love, yung salvation, tsaka po yung joy na hinahanap ko sa buhay ko. Alam mo, Sonja, the children, no, little nga sila
little people, but they have big feelings. Right. And minsan nakakalimutan natin to bilang mga magulang, na parang nineneglect natin yung mga nararamdaman nila, yung mga nasa loobin nila, 'di ba? Na parang we expect them na tanggapin mo na lang, ganon, which I think yun ang nag-cause sa confusion, sa maling self-image ni Cristel. Yeah, na hindi na na-process yung feelings na yon. So dumating yung panahon nung naging teenager na siya, ayun, sumabog na. And hinanap niya dun sa 13 partners kung sino ba talaga siya, ano ba talaga siya. Yun yung way na to process all those unmet needs and yung unprocessed feelings. And yun na nga, pero grabe, buti na lang, no? Buti na lang, boy, talaga si Lord. And grabe rin naman yung naging transformation ni Cristel mula sa pagiging produkto ng isang dysfunctional at masalimuot na buhay. Sa kabila ng lahat ng dinanas niyang sakit, nasumpungan pa rin niya ang pag-ibig ng Panginoon. Tama. Pursuer kasi si God, 'di ba? Ang buhay ni Cristel ay patunay na walang hindi kayang baguhin at pagandahin ng Panginoon. Gaano man kapangit ang iyong nakaraan, walang baluktot na landas ang hindi kayang ituwid ng ating Ama sa Langit. Alam niyo po, si Cristel found true love, the love that she was looking for in the Lord. Dahil ang Panginoon, maiiwanan man tayo ng ating mga magulang, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Baka ang feeling nyo, walang direksyon ang buhay ninyo, hindi nyo alam kung ano ba ang kahihinatnan ng lahat ng inyong hinaharap ngayon. The Lord has a plan for you. He loves you. And His plan is to prosper you and not to harm you. But all we need to do, sabi nga, is trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, and then in all your ways, sa lahat daw ng inyong hinaharap, acknowledge Him. Dahil, anong gagawin niya? He will set your path straight. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa ginawa mo sa buhay ni Cristel. Lord, alam mo ang aking sitwasyon. Alam ko, Panginoon, kailangan ko ng tagapagligtas. Pero hindi lang sa aking sitwasyon. Salamat at ikaw ay ang tunay na tagapagligtas. You came to solve my biggest problem. Dumating ka, Panginoon, para bayaran ang lahat ng aking kasalanan sa krus. Para magkaroon ako ng pagkakataon na lumapit sa inyo, Panginoon. Humingi ng tawad, mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Lord, patawarin niyo ako sa aking maling pag-iisip, maling pananaw, maling mga desisyon, sa aking mga kasalanan, Panginoon. Wash me, cleanse me. And Lord, right now, I receive you. Isinusuko ko ang buhay ko sa inyo and I receive the life that you want me to have. I receive you in my life as my Lord and my Savior. Lord, itama niyo ang aking daan. Through your Holy Spirit, guide me para yung buhay ko, Lord, ay maging kalugod-lugod sa inyo. Ito ang aking dalangin sa inyong anak na si Jesus. Amen. 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 And Lord, we just want to pray for those na maybe kagaya ni Cristel, you felt like mag-isa ka, inabandona ka ng mga magulang mo, or yung mga taong tinuturing mong magulang, isinantabi ka, and that's how you grew up. You felt like you've just had to look out for yourself, and you tried to look for meaning in your life in the wrong places. But the Lord is saying unto you, I am here. I am love for you. And the Lord wants you to receive that love today. Panginoon, maraming salamat because you are love. And we don't need to look for it in people, in other people, in vices, o kung saan man, sa career namin, sa pera. Panginoon, ikaw ang tunay na pagmamahal na kailangan namin. At Lord, nakita namin yun nung ipinako si Jesus sa krus at nabuhay muli para sa amin because you love us. So Lord, I pray for each and every person here, God, na nafe-feel nila, Panginoon, na they're running on empty. Walang-wala sila. At kailangan nila ng pagmamahal na yun. I pray, God, that you heal, that your love will heal those broken places in their hearts and in their souls, God. And you make them whole with your love alone. That they don't need to look
for meaning in other places, but they need only to look unto you, the author and the perfecter of our faith. And Lord, I also pray, God, for those who are going through mental health challenges, Lord, like anxiety and depression. Lord, you are our healer, and nothing is impossible with you. Yes, it's good to speak with doctors and to have medications if we need it, but Lord, only you can truly heal us. So I pray, God, right now for wholeness to be upon our kababayans. Wholeness in mind, heart, and soul. Thank you, Lord. And by faith, we declare this healing, and by faith, receive it as well, kapatid. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Hello, this is Peter Kairos. On behalf of the CBN Asia family of ministries, I want to express our gratitude to our donors and partners who continue to support our mission to proclaim Christ and transform lives. Your generosity means a lot to us and to the people we serve. Those who gave 100, 200, 500, 5,000 and more, whatever amount you gave, God sees your heart of generosity. Thanks to your support, we are able to help the poorest of the poor, share stories of love, hope, and redemption, comfort the broken and hurting, equip missionaries, empower the next generation, and produce music that celebrates the love of God. Maraming salamat po. If you're not yet a partner, please visit cbnasia.com/give to learn how you can send your support today. May God, the Lord, bless you abundantly as you honor Him with your giving. Dear friends at Victory, CBN Asia celebrates with you on your 40th year of honoring God and making disciples. God bless you. Gusto niya talaga boy, kaso lang naging girl. No time na yun kasi wala pa yatang ultrasound, so hindi nila talaga alam na girl. Lumaki si Elvie na walang masayang alaala sa piling ng ama. Dahil pulis siya, kuminsan di siya umuwi. Kung uuwi naman siya, gabi na. So, wala akong masyadong memories na nakandong niya ako or nagkakwentuhan kami. Ang kanyang ina ay isang guro, ngunit malimit din madestino sa kabundukan. Di kalaunay, huminto siya sa pagtuturo upang maasikaso silang magkakapatid. Di nagtagal ay nagbitiw na rin sa trabaho ang kanyang tatay. Ngunit kahit mas madalas na sa bahay, ay di pa rin maramdaman ni Elvie ang pagmamahal nito sa kanya. Pag pinalo niya kami, talagang hataw, ganun siya magalit. Wala siyang pakialam kung ano na yung tamaan sa'yo at kung ano man yung bagay na maitama niya sa'yo. Nagkaroon ako ng galit sa kanya. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag ako nag-asawa, hindi ako magpapaapi sa asawa ko. Kailangan ako yung maging strong dahil parang wala akong lakas sa loob ng bahay. Nang magkaroon ng kaibigan si Elvie, nag-iba ang kanyang mundo. Nagkaroon din ako ng mga barkadang lesbian. Doon ko napapakita na gano'n akong klase ng tao. Parang, alam mo yun, freedom. So, doon nag-start na parang type ko yung babae na yun, yung gano'n. Nang magkasakit ang ama ni Elvie, ay pinilit pa rin niyang mapalapit dito. Ngunit bigo siya. Di naglaon ay namatay din ito. Doon, lalo akong naging parang mas malaya. Kasi nung buhay siya, alam kong magagalit siya. Hindi niya matatanggap yun.
Kaya nung mamatay siya, doon ko na-feel na parang gusto ko na tong gawin. Nasa ganong sitwasyon si Elvie nang may magbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Nung time na yon, kasi sabi ko parang ayoko na talaga. Noon ko talaga napagdesisyonan na lumapit sa Lord. Na sabi ko, Lord, ayoko na nito. Kasi nag-attempt na rin ako ng suicide. Talagang parang hindi ko alam kung bakit. Feeling ko pagod na pagod ako. Parang feeling ko sobrang empty, lonely. Bagamat nahihirapan, nagtuloy-tuloy ang kanyang relasyon sa babae hanggang maramdaman niyang unti-unting inaayos ng Diyos ang kanyang buhay. Nung time na ibinigay na sa akin ng Lord yung lalaking para sa akin, doon lang ako nagkaroon ng courage. Doon ko naramdaman na sabi ko, ay, eto na Lord yung will mo. Hindi ko naramdaman na mahal ko siya, pero masasabi ko, nakita ko na yung sarili ko na kasama ko siya. Ipinagtapat ni Elvie ang kanyang nakaraan at tinanggap siya nito ng walang pag-aalinlangan. Nung mamatay si tatay ko, akala ko yun yung totoong naging malaya ako. Pero nung hinayaan ko na ang Lord yung mag-work sa buhay ko, yun pala yung totoong malaya. Doon ko naranasan yung sobrang saya dahil yung word na malaya, noon ko palang na-experience. Ngayon ay isa nang may bahay at ina ng 2 anak si Elvie. Kasalukuyan siyang tumutulong sa kanyang asawa sa pagpapalago at pagpapalaganap ng magandang balita sa kanilang lugar. Sobra yung kabutihan ng Lord sa buhay ko. Noong time na naranasan ko yung goodness niya na yun, kahit kailan, hindi ko na naisip na bumalik doon sa madilim na buhay ko. Wala akong material na bagay na maipagmamalaki ko, pero masasabi ko na ang buhay ko kumpleto dahil sa Diyos. Alam mo, Sonja, yung what struck me, yung sinabi ni Elvira na yung tunay na kalayaan. Tama. Diba? Na merong fake eh. Diba? Yeah. Yung feeling mo na you can do anything you want. Yan, mga fake freedom yan eh. Because may consequences yun. Pero yung freedom na nakilala niya was the freedom that God gave to her. Right. And it's the freedom to be who she really was in Christ. Yes. How God made her, how God living in the purposes that God had set for her. At saka makikita din natin sa buhay ni Elvie na malaki ang impluwensya ng ama sa buhay ng kanyang anak na babae. Unang-una na sa self-image ng mga anak nilang babae. That's very important because dad set the bar for their daughters' future dates, future relationships, and when fathers encourage their daughters to dream big, ini-empower nila ang kanilang anak na babae na maging matagumpay sa hinaharap. Kapag protective naman ng tatay sa kanyang anak na babae, mas nakakaramdam ng safety and protection ang kanyang anak. Kung paano pahalagahan ng ama ang anak niyang babae, ganun din niya pahalagahan yung sarili. Kagaya nung nakita natin sa buhay ni Elvie, she barely had a relationship with her dad. Yes. Diba? Walang naging bond sa kanilang dalawa masyado for her to feel secure in her identity kasi sa tatay nang gagaling yung sense of identity natin until of course we get to know Christ, who our identity is. But malaki yung role ng ama sa confidence na nagkakaroon ng isang anak. Actually, hindi nga lang yata babae, pati anak na laki. Iba yung nabibigay na confidence ng security na sa relationship sa kanyang ama, di ba? Oo. And just speaking from experience, I had a hands-on dad, and pati yung faith issue, it's easier for a daughter to believe that God is good kung yung father niya ay loving din, di ba? Kung ganyan ang role ng physical father sa kanilang mga anak na babae, ano pa kaya, di ba? Right. Yun na nga, ang Diyos na Ama sa langit sa kanyang mga anak na babae. So, it was easy like for me to believe that God is good and believe that God is a father kasi nakita ko eh, right. Diba? So, mahalaga na mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga anak, particularly ang ating mga kabataang babae, at magabayan sila ng wasto sa kanilang paglaki. Dahil sa kanilang sinapupunan, unang mamamahay ang susunod na henerasyon. Sa kanilang mga bisig, unang hihimlay ang mamamayang maaaring magpabagsak
o magpabangon ng isang sibilisasyon. Ayan. I'm gonna share a poem in a little bit. Pero naalala ko, we attended a wedding last Saturday and the bride was honoring her parents. And she said, you know, Dad, I know a good man because I've seen a good man my whole life. Diba? And, you know, there's a poem by William Ross Wallace entitled, "The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world." And it talks about the greatest contribution of motherhood to world change. But for us who believe in Jesus, God's hand is the great and mighty hand that rocks that cradle. And He has this teaching for us parents. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. The 700 Club Asia will be right back after these reminders. Grabe! Yung inaantok na ako tapos ito mapapanood ko. Sana lagi papaalala sa akin ni Lord na ang galit na nasa puso ko may solusyon. I'm sorry, natagalan. Maraming salamat din po dahil tinuruan niyo ako kung paano patawarin ang asawa ko. Kailan ba natin huling sinabi sa isa't isa? Yung I'm sorry. Tsaka, yung I love you. Gusto mo bang maging bahagi ng programang Kapupulutan ng Aral ng Pagpapatawad at Nagbibigay Pag-asa? Partner with CBN Asia. Sa iyong 1,500 pesos donation, may pagpapatuloy natin ang pagpapalabas ng mga bagong tanikala Holy Week specials at iba pang makabuluhang programa ng CBN Asia. Plus, you will receive an exclusive gift, the director's cut of Kampihan and the comedy drama Senior Moment in a USB flash drive with bonus tracks. Scan the QR code or visit cbnasia.com/give to send your donation. Become a CBN Asia partner today. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Kristiyanong pamilya ang kinagisnan ni Micah. Ang masaganang buhay noon ay nagbago nang sumagot sa panawagan na maging pastor ang kanyang ama. Financially, hindi kami naging okay because kailangang iwan ng daddy ko yung work niya to work full-time as a pastor. And the only one working is my mom. Nakita ko na yung daddy ko binabato ng susi kasi hindi kami makabayad ng renta, dinuturaan. Bukod sa nararanasang hirap, isang tao rin ang sumubok na sumira sa kanilang pamilya. A church member, and sinasabi niya na soulmate sila ng daddy ko, na sekretary siya ng daddy ko kahit hindi naman. Nakita ko kung paano umiwas yung daddy ko, nakita ko kung paano nag-suffer yung mommy ko. Every time na sinasabi niya sa akin na siya yung mommy ko, napuno ng galit yung puso ko. Dumating sa time na sinabi ko sa kanya na huwag kang magpapakita sa akin dahil masasaktan kita. Bit-bit ang mga hinanakit na ito, nagbago rin ang pagkatao ni Micah at kanyang pakikitungo sa iba. Nag-aaway kami palagi ng parents ko, naghi-hysterical ako and I'm trying to hurt myself. Sinusuntok ko yung sarili ko, inuuntog ko sa pader yung sarili ko, I was cutting myself. I decided to join gangsters. Every time na merong papasok sa
group namin, ako yung taga-sampal. So, it makes me feel good na nakakasakit ako ng ibang tao. Ay, anak yan ng pastor kapag nasa simbahan, sumasayaw, kaya niyang mag-preach. Pero hindi alam ng lahat sino ako paglabas ko sa simbahan. Nagpatuloy sa likong pamumuhay si Maika. Hinanap din niya ang atensyong inaasam sa mga maling relasyon hanggang sa siya ay tumungtong sa kolehiyo. Dumating yung isang tao who made me feel loved, who made me feel wanted, who made me feel enough. Yung relationship na pinanghawakan ko, pakiramdam ko yung saving grace ko that moment. When it failed, my life really shattered. I just feel so wasted. And nung time na yon, sabi ko noon, Lord, ayoko na ng gantong buhay. I want to experience you. Na kahit mawala lahat ng bagay sa akin, tatayo ako. Sabi ko, Lord, gusto ko yun. Gusto ko yung ikaw lang at ako, sapat tayo. Magmula noon, isinuko ni Maika ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Sa kanyang pananampalataya ay naituwid ng Diyos ang kanyang landas na maglingkod ng malaya. I started to find disciples, campus ministry. Nakakita ako ng purpose. Ang buhay ko, hindi na para sa akin, kundi para sa ibang tao. Doon ko na-experience yung unconditional kind of love ni Christ, that Jesus Christ died for me at the cross, not for Himself, but for other people. Kalaunan ay nakapagtapos ng pag-aaral si Maika. Masigasig siyang naglingkod sa kanilang simbahan. Unti-unti ring isinaayos ng Diyos ang mga problemang kinaharap ng kanyang pamilya. It's like Jesus Christ is telling me, anak, it's time. Sabi ko, Lord, help me to forgive. Na-explain yun sa akin ng parents ko, nag-start kaming mag-heal. Bumuhos ang pagpapala sa kanilang pamilya. Taong 2019, sumagot din sa panawagan si Maika bilang isang youth pastor. Nalalapit na rin siyang ikasal sa kanyang nobyong si Jester. Talagang you really can't contain Jesus Christ in your life. He gave me this kind of satisfaction na hindi mo mahahanap at makukuha sa kahit anong bagay. And you will always experience joy in your life. Living a double life happens when you justify two different kinds of behavior in your mind. Ang tawag po dyan ng Bible ay pagiging double-minded. Sabi sa James 1:8, a double-minded person is unstable in everything that they do. Sabi pa sa James 4:8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Being double-minded is a sin. Living like two different people isn't God's plan for you. So what's the remedy for double-minded living? According to James 4:8, it's coming to God and asking Him to make us clean. Maika's journey is a reminder that even amidst life's challenges, God's love and grace can set us free. Amen. It's a powerful reminder that no matter how trapped we may feel, God's love can set us free and transform our lives. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and be gracious to you, give you His everlasting peace. Bye! Ngayong Huwebes. Inabuso ng pari sa murang edad, ano ang epekto nito kay Richard sa kanyang paglaki? Binatang magaling sa visual arts, bakit nagkukulong sa kanyang kwarto? At the back of my head, lagi ko siyang naiisip, para siyang nakapatong sa akin. Babaerong mister na tauhan sa kanyang kalokohan dahil sa isang trahedya, ano kaya ito? Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes alas 12 ng gabi sa GMA.